Sir, sir, sir. Sir, excuse me, question for you. Kayo po ba si Gabriel Go? Oo, pero teka, kilala kita. Opo, sir. Di ba ikaw yung nagtatanong, how do you get rich or whatsoever? Opo, sir, opo. Okay lang po ba, sir? Nag-interview po kami ng mga successful people sa buong Pilipinas, sir. Baka pwede po kayo ma-interview kahit sandali lang. Oo naman, pero I don't consider myself successful Okay lang, sir. Mukhang marami naman po kayo matututunan sa inyo. Sandali lang naman. Sure, go ahead. So, gano'n na po tayo katagal sa industry? Started public service back in 2020. So, it's about 6 years na. Oh, pero hindi to tuloy-tuloy na MMDA. Ilang years na po tayo sa MMDA? Going about 4 years. 4 years na din, sir. Matagal na din po. Matagal-tagal na rin naman. Sa tagal na po na yun, sir, nakuha na po ba natin yung first million natin dito sa pagtatrabaho dito? Walang million dito eh. Wala pong million Wala. dito. But I would say a million experiences and a million things that I learned for the past 4 years. Mga lessons, life lessons. So, yun ang maganda doon, sir, no? Hindi talaga pera yung nakukuha natin sa pagsiservisyo sa mga tao. Actually, that's the main characteristic there. If you're in public service, it's not about the monetary compensation. It's more of about service to the people. Pero kailangan naka-mindset din sa atin yun, no? Na hindi tayo kikita na malaki dito. Alam mo, totoo yan. Kasi a lot of people who are in public service, no, sad to say nowadays, parang ang gusto nila is, syempre, kumita. I mean, everyone needs to make a living, no? Pero you put the interest of other people ahead of yourself, eh. It's more on serbisyo talaga. That's why sabi nga sa Tagalog, di ba? Serbisyo publiko. That's service ahead. Tama yun, sir, no? Kasi kapag pera po yung iniisip natin, mawawala po yung kalidad ng trabaho natin dito, no? Sa service. Totoo. It's not just about the kalidad ng trabaho, no? But interest and focus mo, eh. You'll be focused more on earning rather than servicing the people. Distracted tayo sa objective natin. Correct. So, hindi na dapat public servant. Dapat maging negosyante ka na lang kung una ang monetary. Tama po yun, sir. Pero Sir Gab, sabi po nila, kailangan po natin mag-deal with politics para umangat yung posisyon natin dito sa industry na to. Totoo po ba yun, sir? Anywhere we go, no, politics plays a big part, eh. Then again, no, when it comes to implementation, enforcement, may tinatawag na prinsipyo. There's a certain degree of laws and regulations that you have to follow, eh. So, I don't think na you have to play along. Politics is politics, eh, di ba? Pero ang enforcement, may certain books tayo na kailangan sundin. So, the law is universal. The law applies to everyone. Tama po yun, sir. So, ang sinasabi po ba natin na para mag-succeed ang mga empleyado sa industry nila, hindi natin kailangan intindihin yung politics, kailangan lang natin gawin ng tama yung trabaho natin. Yes, kasi kahit sino pa ang maging boss mo, no, if you are doing it right, you are performing well, that's the most important. Yun yung magmamatter, eh. When it comes to promotion, career advancement, di naman titingnan dapat yan kung sino kakilala mo or sino kapit mo, eh, di ba? It's more on what were you able to do and what are your accomplishments. So, dapat performance-driven ang mga promotions. At saka dapat nakakatulog tayo sa gabi, no, na ginawa talaga natin ng tama and hindi tayo nagkulang doon sa trabaho natin, di ba? Correct. Aside from ako, on my end, no, nakakatulog talaga ako ng gabi kasi pagod na pagod ako. Siyempre, being a public service, you have to go beyond also of your call of duty for the betterment of the people and betterment of the society. Grabe, sir. That's game right there pagdating sa public service. Pero punta naman po tayo sa trabaho nyo, Sir Gab. Respetado po yung posisyon natin. Pero ang dami rin pong galit sa atin ngayon. Ginagawa lang naman po natin yung trabaho natin, sumusunod lang naman tayo sa batas. So how do you deal with criticism? When it comes to public service, no matter what you do, dami if you do, dami if you don't, eh. Kahit may gawin ka, wala kang gawin, meron at meron ka maririnig, eh. But the bottom line here is, kung alam mo yung ginagawa mo ay tama para sa benefit of not only a single person, but for everyone, then I think that's what matters most, eh, di ba? I mean, bashers will always be there. You cannot satisfy everyone, sabi nga nila. Different palate, different taste. Pag ikaw kumain, ito isang pagkain pwedeng masarap para sa'yo, para sa akin hindi, eh. So you cannot satisfy everyone. May iba't ibang point of view talaga, no, sir? Laging may negative na papasok sa atin, ha? Yes, saka yung mga negativity na yan, sabi nga nila, no, if you're not doing something, walang criticism. So you have to take criticism as a positive way of improving yourself. You have to listen to criticism kasi baka naman may points sila and it can be used for you for betterment, for your improvement. Yun, tama yun, sir, no? Mamili po tayo ng pakikinggan natin, no? Yes. Pagdating sa criticism. Pero, sir, nakakatuwa, no? Kasi nagbablog po kayo pagdating po sa work natin. Nakatulong po ba to, sir, sa pag-i-implement ng batas natin dito sa daan? Yes, alam mo, ang social media is a very powerful tool. Napakalaking tulong yan, eh. Why? For information dissemination. A lot of people are going on social media nowadays. Diba? Yung mainstream media, minsan mas trending pa ang social media posts, eh, diba? It's a very powerful tool na you have to learn to be responsible on what you do. To let people know and let people see kung ano yung mga ginagawa namin. Nakakatulong siya. Natututo ang ating mga kababayan, eh. Kung ano yung mga batas. Marami ako nakikita, minomonitor ko yung mga comments. Sir, hindi ko alam na bawal pala yan. Now I know. It becomes a tool for people to learn. Tama yun, sir, no? Sobrang educational nga talaga nung videos natin. Hindi lang natin alam, no? Akala natin, pumapasok lang tayo sa chismis, pero natututo pala tayo. Pero at the same time, binibigyan din natin ng transparency yung mga tao, no? Yes, actually that's the exact word, no? Transparency. Bakit nyo pa kailangan i-video? Ba't nyo kailangan i-post? Pag wala kaming ginawa at wala kaming pinost, sabihin nyo wala kaming ginagawa. Pag may pinost kami, ku-question ninyo rin. But you have to look at the brighter side of things. There's transparency in government right now. Kahit man lang dito
dito sa aming ahensya, sa ginagawa namin mga clearing operations, at least nakikita nyo na your taxes are going to good use at nagkatrabaho ang inyong MMDA. Ganda po. Pero Sir Gab, sa dami ng mga hinuli po natin at ang dami po nating nakaaway sa daan na pagsabihan, tanong ko lang sir, ano po yung secret natin para manatiling kalmado kapag kausap natin yung mga ganitong tao? Well, alam mo, I have to admit, sometimes yung init ng ulo kasi, no, hindi rin talaga naiiwasan yan. But then again, ang laging prinsipyo ko lang dito is, you always have to put yourself in the foot of others. So, kunwari, ako, ano bang mararamdaman ko pag ako ay hinuli? Kagigising mo lang, hindi ka pa nga nagbe-breakfast, malalaman mo, tinuto mo ang sasakyan. Ano mararamdaman mo? Magagalit ka di ba? So, kung ako yun, magagalit din ako. So, I have to put myself on their possession para at least man lang, maintindihan din natin kung ano ba ang pakiramdam. So, we have to be emotionally prepared. We have to be mentally prepared also to ipaalam sa kanila ano ba ang tama, ano ba ang mali. It's not always about illegal parking ka, tapos na. We have to let them understand bakit ka illegal parking? Ano ba ang nalabag mo? Ano bang pwede mong gawin para hindi na maulit? And syempre, yung emotionals, sometimes you have to let them go high first. Hayaan mo muna sila. Afterwards, magta-tone down din naman yan eh. Napakalaking bagay siguro yung naging career path ko. I graduated Consular and Diplomatic Affairs. Nadala ko yung learnings ko when it comes to diplomacy. So I think that's the secret behind it. Iniintindi muna natin talaga sila, no? Mas magaganda natin ma-explain sa kanila. Hindi lang natin sila inuuli, no? Future-proof na rin natin sila na hindi natin nila gagawin to ulit. Actually, dapat talaga ipaintindi natin kung ano bang nilabag nila. Pag hinuli mo, ipaliwanag mo. Kasi pag hinuli mo lang yan at inisyu mo ng ticket, there will be a grudge. Galit, di ba? Pag hinuli mo sila, pinaliwanag mo, there will be a sense of acceptance and realization. At saka sabi nga daw nila, ang sorry hindi tinatanggap kung hindi mo alam kung bakit ka nagsusorry, di ba? Exactly. Ang pasensya, ang apology is always there. It can be given. But natutunan mo ba kung anong pagkakamali mo? So last question naman po, Sir Gab. Any advice po for the younger generation or sa mga viewers natin na gusto mag-succeed sa industry na gusto nilang pasukin? No matter in what industry you go, there should always be the sense of dedication. And once we have the sense of dedication, andun yung passion natin eh. Kasi kung ano man trabaho yan, kung wala kang passion dyan, you will treat it as a work. Work is just work. Pero kung andyan ang passion mo, enthusiasm mo, I think that work will not just be trabaho. It will be a lifestyle. Tuloy-tuloy na lang yung gagawin mo. And I think that's the most important right now is the passion for what you do. You have a wonderful advice, Sir Gab. So thank you so much for your time. Thank you very much. Galing, galing. I hope you interview more people, hindi lang mga public servants, but other inspiring people. Thank you, Sir Alright? Gab. Thank you po, Thank Sir you very Gab. much.